Hello, good day everyone. I'm James Merck Sumang, your teacher for today, and we're going to talk about Lesson 6, Solving Rational Equations and Inequalities. The learning outcomes of this lesson is that at the end of the lesson, the learner is able to solve rational equations and inequalities and solve problems involving rational equations and inequalities. So when you hear the word equation, what comes first to your mind? And how about inequalities? So here in equation, ang ginagamit natin dito is equal signs lang. By the name itself, equate, equal, or equation, di ba? Ang ginagamit dyan ay equal. And here naman sa inequalities, let's check or let's look for its prefix. So these are the steps to solve rational equations. Sabi dito, eliminate denominators by multiplying each term of the equation by the least common denominator. Tatanggalin daw natin yung mga denominators ng isang equation by sa pamamagitan ng pagmumultiply sa bawat terms ng equation by least common denominator or least common multiple or yung tinatawag nating LCT or LCM. Yan, grade 4 lesson yan. Dapat alam nyo yan. May 3 methods tayong ginagamit dyan. Sa pagganap ng LCD merong tatlong methods yan. Yung listing method, prime factorization, tapos yung isa ay continuous division. So, kung anong master nyo sa tatlong yon, yun yung gamitin nyo. And next step naman is note that eliminating denominators may introduce extraneous solutions. Gaya nga nung sabi ko sa kanina, minsan hindi lang iisa ang value ng x. Minsan dalawa, ayan, solution siguro merong tatlo, merong apat, ayan. Check the solutions of the transform equation with the original equation. Sa pag-check naman, syempre, babalikan natin yung original equation tapos check natin kung mag-i-equal ba yung kanilang value. So, kapag equal yun, ibig sabihin, correct yung solution natin and yung extraneous solution natin. Sige, let's proceed to the examples. So, example number 1, solve for x. Yun nga sinasabi ko nun, ang sinosolve natin dito ay x. Diba nung evaluating functions natin, tsaka yung um, operations on functions, nagsinasubstitute lang natin yung mga values sa x. So ngayon, instead na mag-substitute tayo, ang gagawin natin ay to look for the value of x. So eto, sabi dito meron tayong 2x ay mali. 2 over x rather minus 3 over 2x equals 1/5. So, susundin natin yung steps. Sabi dyan, i-eliminate natin ang mga denominators. So, saan ba yung mga denominators dyan? Itong nasa baba, denominators. Nasa taas, numerator. So, ang i-eliminate natin, itong nasa baba. Paano natin i-eliminate yan? By multiplying each term. So, ilang term meron dyan? Isang term, dalawang term, tatlong term. So, yung tatlong term na yan, i-multiply daw natin ang LCD. So, paano yun? Una, hanapin muna natin yung LCD. Siyempre, anong i-multiply natin kung di natin alam ang LCD? So, hanapin natin yung LCD ni X, ni 2X, at ni 5. Yan yung mga denominators natin. So, gamitin natin yung prime factorization. So, eto, x. Ano bang i-multiply natin sa x para maging x siya? Di ba 1 times x lang? E di ilagay natin dito, 1 times x. Ayan.
How about 2x? So, pag sinabing prime factorization, dapat prime yun. Prime dapat ang mga factors na kinukuha natin. So, ayan, 2 tsaka x. Siyempre, ang 2 prime numbers yan. So, itapat lang natin yung mga factors. Kung wala tayong 1. Actually, merong 1 lahat naman. So, lagay natin yung 1 dyan. Tapos, x. Kailangan magkakatapat kasi. Times 2. Ayan. And lastly, 5. Anong factors ng 5? Actually, ang 5, prime number na yan. So, lagyan na lang natin dyan 1 times 5 kasi yun lang naman ang pwede. So, 1 times 5. 5. Wag natin siyang itapat kasi wala naman siyang kamukha. So, pagtapat-tapatin lang natin. So, meron tayo dito. Ayan. 1 times x times 2 times 5. Then, i-multiply lang natin lahat yan. 1 times x is x. 1 times x is x. Then, x times 2 is 2x. And 2 times x is 10x. So, ang ating LCD ay 10x. LCD is equal to 10x. So, ano pang pwedeng mas madaling paraan para mahanap natin ang LCD? So, burahin ko lang ito. Meron bang mas madaling paraan para mahanap ang ating LCD? So, ang gagawin natin is to look for their numerical coefficients. Ang numerical coefficients, yung mga numbers na katabi ng mga variables. So, ito walang numerical coefficient. So, yan na mismo yung ilalagay natin. Mismong constant na ang ilalagay natin. So, anong numerical coefficient nito? Merong 1. Ito, merong 2. Ito, merong 5. Di ba? Tapos, mag-iisip tayo ng number na pwedeng i-divide sa mga number na ito. So, ano ba yung number na yun? Yung 1, di ba? Pwede niyang i-divide lahat ng numbers. Kung ano, 2 divided by 1, di ba? Is equal to 2, di ba? Pwede niya successfully divide the number. Kailangan ang masa-successfully divide sa kanila ay yung whole number. So, ano kaya yung whole number na yun? So, mag-iisip ka. Gagamitin mo yung isip mo. Hindi lang siya basta lalabas na, uy, etong number na to, pwede niyang i-divide. Well, actually, pwede naman. So, try natin. Ano bang pwede? Mga divisible by 1, 2, and 5. I-consider natin na even siya. Even. And ito, multiples of 5. Ano ba yung multiples of 5? Yung mga numbers na nag-e-end sa 5 at nag-e-end sa 0. Di ba? Like 15, like 20, like 25, 30, di ba? Yun yung mga multiples ng 5. And after mo maisip yun, ngayon pagmitin mo sila or pagtugmain mo, ano ba ang divisible by 5 na even number? Ang 5 ay hindi even number. So, tanggalin natin yan. So, ang choice na lang natin is yung mga divisible by 5 na nag-e-end sa 0. Like 10, 20, 30, 40, 50, 60, and 80, and so on. Diba? Mas napadali ang pag-iisip natin. Ngayon, ano ang pinakamababa? Since hinahanap natin is yung least. Yung pinakamababa. So, ano ba ang pinakamababang number na divisible by 5 except 0? Di ba 5, hindi na 0, 5, 10. Di ba? Edi 10 yung ating LCD. Ngayon, titignan natin ngayon yung mga variables. Ano bang variables natin? Meron tayong x, meron tayong x. Titignan natin kung ano may pinakamataas na degree and yun yung itatabi natin sa x. So, ano bang pinakamataaas na degree? 1 lang naman, right?
So, ilagay natin dyan x. Then, yun na yung LCD natin. Okay? So, kung gusto nyo pang explore yung or ma-master ang pagkuha ng LCD, pwede kayong mag-research. Okay? So, nahanap na natin ang LCD. Ngayon, i-multiply daw natin siya sa each term. So, meron tayong 2x. I-multiply natin. Yan yung unang term, di ba? I-multiply natin ng 10x. Tapos, minus 3 over 2x. I-multiply daw ulit natin sa second term, si 10x. Equals 1/5. I-multiply natin sa third term ang 10x. Ayan. So, aralin nyo din po kung paano mag-multiply ng fraction at isang whole number. So, dito, pwede natin gamitin ang shortcut method. Or, pwede natin i-shortcut agad. So, eto, dito tayo sa first term, ha? So, etong whole number, pwede natin siyang i-simplify. So, pag sinimplify natin yan, may invisible 1 dito, right? 10 divided by 1. Di ba 10 pa rin? Ito, x divided by x. Di ba 1? Ibig sabihin, makakancel na to. So, ang matitira, 2 and 10. Ayan. Tapos, i-multiply natin yan later, di ba? Ayan. Next naman tayo. 10 divided by 2. So, i-copy muna natin to. 3. 10 divided by 2. 5. Tapos, may x na naman. So, cancel, cancel. Kasi x divided by x ay 1. And 5 times 1 ay 5 na lang. Ayan. Next is, eto. 10 divided by 5. 10 divided by 5 is 2. So, hindi makakancel si x kasi wala namang x na katabi si 5. So, copy lang natin si x. So, simplify lang natin. Or, i-multiply natin itong mga to. So, meron tayo ditong 2 times 10 ay 20. Minus 3 times 5 ay 15 equals 1 times 2x, 2x. So, 20 minus 15. 20 minus 15 ay 5 equals 2x. So, di ba ang sinosolve natin ay x lang? So, ibig sabihin, kailangan x lang ang matira dito sa tabi ng x. So, anong gagawin natin dyan? I-divide natin both sides of the equation by 2. So, kapag dinivide natin ang both equations sa 2, makakancel to. Ang x lang yung matitira. So, ang value ng x natin is equal to 5 over 2. So, ang next step is i-check yung solution natin. So, if want nyo i-check kung tama itong value ng x natin, i-substitute nyo siya dito sa ating equation. So, next tayo. Solve for x. X over x plus 2 minus 1 over x minus 2 equals 8 over x squared minus 4. So, ano naman po ang gagawin natin dyan? Hahanapin natin ang mga LCD. Gaya nung steps natin. So, anong LCD natin dyan? Well, eto factorable pa to. So, ano ang factors ni x squared minus 4? Meron tayong x plus 2 times x minus 2. Itinuro ko na sa inyo yan, yung kung paano mag-factor doon sa mga nakaraang lesson. So, dapat alam nyo na yan.
So, kung ito ang ating factors dito, ibig sabihin, tignan nyo, ito mga to. Present ba sila dito? So, kapag minultiply ba natin, etong mga to, makakancel na ba sila? Yes, makakancel sila. So, ilagay lang natin dito ang LCD natin. So, ang LCD natin ay x plus 2 and times x minus 2. Ayan. So, i-multiply lang natin sila sa bawat term. Gaya nung ginawa natin sa last example. X plus 2 times x minus 2 tapos minus 1 over x minus 2 equals 8 over x square minus 4. Ay, wait lang, mali. Imo-multiply din pala siya sa second term. Sa lahat ng terms, imo-multiply siya. So, x minus 2 times x plus 2 times x minus 2 is equal to 8 over x square minus 4 times x plus 2 times x minus 2. So, ngayon, i-cancel na natin. X plus 2 ang natira ay x times x minus 2 minus x minus 2 tsaka x minus 2 cancel. So, ang natira ay 1 times x plus 2 equals, dito man nung makacancel, lahat kasi equal naman to. Diba? Finactor lang natin sa x square minus 4 kaya siya naging ganito. So, ibig sabihin, equal yung dalawang yan. Kaya pwede natin silang i-cancel. So, ang natira, 8. So, distributive property, x times x, x square, x times negative 2, negative 2x. Tapos, dito naman, negative times 1, any number by we multiplied by 1 ay yun pa rin. So, kapag minultiply natin sa 1, yung x plus 2 pa rin. Ang i-multiply natin is yung negative 1. So, negative 1 times x ay negative x. And negative 1 times 2 ay negative 2 equals 8. Combine the like terms lang. So, meron tayong x square, 2x, negative 2x minus x, negative 3x minus 2 equals 8. So, kung mapapansin nyo, meron tayong quadratic equation. So, gawin natin siyang quadratic, standard form of quadratic equation, which is yung ax square plus bx plus c equals 0. Kailangan 0. Yun nandito. So, ilipat natin siya sa kabila. I-transpose natin. So, x square minus 3x minus 2, yung 2. Minus 2. Pag nilipat natin to dito, syempre, positive siya sa kabila, magiging negative siya dito. May 0 na dyan. Then, combine the like terms. So, meron tayong x square minus 3x minus 10 equals 0. Ayan. So, isolve na natin yung value ng x. Burahin muna natin to. Isolve natin ang value ng x. Pwedeng yung pagpa-factor natin kung paano natin finactor si x square minus 4. Pwede rin namang we use quadratic formula. So, paano natin i-factor yan? So, x square minus 3x minus 10 equals 0. Maghahanap tayo ng factors ni 10 na pag pinag-add natin, negative 3 ang magiging sagot.
So, try natin yung 2 times negative 5, negative 2 times 5. Diba yan yung mga factors ng 10? Meron pa negative 10 times 1, yung ganun. So, eto, pag pinag-add natin, 2 minus 5, negative 3. Eto, 5 minus 2 ay 3. So, eto ang factors ng um, etong equation natin. So, ilagay lang natin siya sa ganitong form. So, positive 2, tsaka negative 5. Tapos, equate lang natin sila sa 0. So, x plus 2 equals to 0. X minus 5 is equal to 0. Pag nilipat natin sa kabila, magiging x is equal to negative 2. Tapos, eto pag nilipat natin sa kabila, magiging x is equal to positive 5. And yan, yung mga solution natin. Diba dalawa sila? Yun yung sa equation. Pwedeng dalawa, pwedeng isa. Next example tayo. So, sa example 3, pwede natin gamitin yung LCD. Pag hinanap natin yung LCD, syempre, ang LCD niyan ay equal sa dalawa silang common factor, no? Pwede natin silang i-multiply. 5 times 25 plus x. Ayan. Syempre, kailangan niyang i-multiply sa bawat term. So, ilan yung terms dito? Isa, dalawa. Bali, tag-isa sila. So, i-multiply mo lang itong LCD natin. Syempre, makakancel to. Makakancel to. Tapos, okay, sige, i-ano natin. So, dito meron tayong 12 plus x over 25 plus x. Baka di nyo kasi nai-imagine eh. So, ayan, 5 times 25 plus x is equal to 3/5 times 5 times 25 plus x. Ayan. So, cancel si 25x. Ang natira si 12 plus x times 5 equals, dito naman ang matitira ay si 3 times 25 plus x. So, ang gagawin natin dyan, i-distribute lang natin yung mga nasa labas. So, pag dinistribute natin, 5 times 12, 60. 5 times x ay 5x equals 3 times 5, 75. 3 times x, 3x. So, kailangan sa kabila yung mga may x, tapos yung isa naman is yung mga walang x. But before that, merong shortcut method dito na applicable lang kapag ang ating terms ay tag-isa lang or each side tag-isa lang. Ayan, 1, 1. Pwede natin gawin yung cross multiplication. So, dito, meron tayong 5 times 12x, di ba? 5 times 12 plus x is equal to, ito naman, 3 times 25 plus x. Diba magkamukha lang sila? Ito pala. So, yun yung shortcut. And applicable lang naman yun kapag tag-isang term lang sila each side. Anyways, pwede rin naman sa LCD. Mag-stick tayo sa LCD para hindi kayo malito. Kasi yun lagi ang gagamitin natin sa pagsosolve ng rational equation. So, kapag nandito, inilipat natin yung may x, which is yung 3x, magiging negative 3x is equal to 75. Pag nilipat naman natin yung 60, magiging negative. So, 5x minus 3x ay 2x and 75 minus 60 is equal to 15. Then, divide both sides of the equation by 2. So, meron tayong x is equal to 15 over 2. So, isa lang yung value ng x natin. Ayan. Next example tayo, which is yung pinakamahirap na example dito sa number 4 or dito sa rational equation.
So, based dito, yan pa lang kung makita natin ang variable v. Diba? So, saan tayo nasanay? Sa variable na x, diba? So, ang kailangan natin gawin dito is to solve for v. Ano pa? Isa pang mahirap dito, malalaki yung ating given. Merong 5, merong 10. So, una hanapin natin ang LCD. Wala silang prime factor, so pwede na lang natin gamitin si v times v plus 10 times 3. Ayan, pinag-multiply lang yung mga denominators rather. So, unang step is to multiply yung LCD natin. So, mag-shortcut na tayo. Huwag nang tayo magsulat na magsulat kasi alam kong master na to. So, dito, pag minultiply natin ang LCD natin sa ating first term, anong matitira? 5 times, etong kailangan mawala, di ba? V ang kailangan mawala. So, ang matatanggal dyan si V. So, anong natira? V plus 10 times 3. Di ba kung mag-e-exam kasi tayo tapos sinulat mo pa lahat yan, maubusan ka ng time. Next tayo. Dito, kung itong second term minultiply natin sa ating LCD, ano matitira? 5. Matatanggal si V plus 10. So, ang matitira ay si V tsaka si 3. V at si 3. And lastly, ang matitira dito ay si 4. Ang matatanggal dito sa ating LCD ay si 3. So, ang matitira si V times V plus 10. So, after nun, ipag-multiply lang natin sila. So, dito, 5V, tapos 5 times 10, 50. Meron pang 3, isulat natin dito. Tapos dito, 5 times V, 5V, may 3 pa rin dito. Dito naman, 4 times V, meron tayong 4V. May V plus 10 dito. So, next is to or distribute itong mga to. Diba? Yan, kailangan pa natin i-multiply. So, meron tayo ditong 15V, 3 times 5V ay 15V plus 150. 3 times 50 is 150 plus 3 times 5V ay 15V is equal to 4V times V. 4V is square. Tapos, 4V times 10 plus 40V. So, kailangan i-equate natin siya sa 0 kasi meron tayong V is square, meaning quadratic equation ito. So, pag nilipat natin si 4V, magiging negative 4V square siya. Tapos, combine natin to. 15V plus 15V, meron tayong 30V. Pag nilipat naman natin si 40V sa kabila, magiging negative 40V siya. And 150 plus 150 equals 0. Yan. Ang nilipat lang natin ay si 4V square tsaka si 40V. At naging negative sila nung nilipat natin. So, combine the like terms. Meron tayong 4V square plus ba? Minus. Kasi magkaibang sign si 40V at si 40V. So, we're going to subtract and copy the sign of the larger number. So, meron tayong negative 10V plus 150 equals 0. So, kung mapapansin nyo, itong leading coefficient natin, rather, is a negative. Bawal maging negative ang leading coefficient.
So, i-multiply natin siya by negative 1. Kasi kapag minultiply natin sa negative 1, yan, magiging positive siya. So, for v square, negative 1 times 10 is positive na 10v. Tapos, negative 1 times 150 ay negative 150 equals 0. So, ayan. Ngayon, hanap tayo ng factors na ni 150 na pag pag pinag-add natin is magiging ano siya. Pag pinag-add natin magiging 10. Pero kung mapapansin nyo, masyado malaki si 150. And napakahirap umanap ng factor ni 150 kasi malaki nga siya. If that's so, we may simplify it or hanap tayo ng LCD ng 4 ni 10 and ni 150. So, ano bang pwede nating i-divide? Pwede yung 2, right? So, pag dinivide natin by 2 iyan, meron tayong 2v square plus 10 divided by 5. 2 is 5v. Tapos ito, 75. Actually, masyado pa rin malaki. Diba? So, we need to use the quadratic formula. So, grade 9 to, I think. So, gamitin nyo ang ating quadratic formula, which is negative b plus minus square root 4. I mean, b square minus 4ac all over 2a. So, ang a natin dyan, eto. Ang b natin dyan, ito. Ang c natin dyan, ayan. Substitute nyo lang yung mga yan, then solve. So, bali dalawa ang makukuha nating value ni x dito. So, pwede nyong i-review kung paano mag-solve ng equations using quadratic formula. I-review nyo na lang. So, pagkatapos nyo sa quadratic formula, ang maaari nyong maging sagot dyan ay x is equal to 5 and x is equal to negative 15 over 2. So, kailangan nyo to i-perform. Kailangan nyo tong aralin. Okay, next tayo. Okay, rational inequalities naman. So, kung mapapansin nyo, madami siyang step. So, yan, para ma-solve natin ng inequalities, kailangan natin sundin ang lahat ng yan. Okay, example 6. Solve the inequality 2x over x plus 1 is greater than or equal to 1. Ano ang step 1? Rewrite the inequality as a single rational expression on the one side of the inequality symbol and 0 on the other side. So, kailangan yung mga rational expression nandun sa isang side and yung symbol nasa gitna tapos ang nasa kabila naman ay 0. So, dito lahat ng rational rational expression, and dito kailangan 0. So, paano natin gagawing 0 ito? So, gagawin natin 0 yan by transposing. So, pag transpose natin yan, meron tayong 2x over x plus 1 minus 1, naging negative, is greater than or equal to 0. So, combine lang natin. So, si 2x plus 1, pag minus natin sa x plus, sa 1, pwede natin gamitin. Diba, ito pwede siyang in the form of x plus 1 over x plus 1. Ito, pag dinivide natin ito, equal siya sa 1. Kung ang value ng x ay 2.
edi 2 plus 1 over 2 plus 1. Edi 3 divided by 3 yun, which is equal to 1. So, equal to. So, pwede na natin silang i-add or i-subtract rather. So, copy the denominator, then subtract the numerator. 2x minus x plus 1. So, combine, ay hindi, distribute yung negative. So, meron tayong 2x, negative x times, negative 1 times x is negative x. Tapos, negative times 1 ay negative 1 over x plus 1 is greater than or equal to 0. Combine the like terms. So, meron tayong 2x minus x na lang, minus 1 over x plus 1. So, yan yung ating inequality. Yan yung ating step 1 pa lang. Step 1 pa lang. Step 1 pa lang natin yan. Step B, determine over what intervals the rational expression takes on positive and negative values. So, paano yun? Sabi dito, mark the numbers found on a number line. So, kailangan may number line tayo. Ayan. Use shaded circle. Ayan. Use shaded circle daw kapag daw nag-i-indicate na included yung value in the solution set. Kapag kasali siya. And, ano yung isa? Hollow circle. Circle na walang shade. To indicate that the value is excluded pag di siya kasama. So, ito, included. Ito, excluded. Pag naka-shade, kasama. Kapag hollow, di kasama, excluded. Okay, these numbers partition the number line into the intervals. So, tignan natin, di ba ang values natin ay x minus 1 over x plus 1. Yan yung nakuha natin, di ba? It's greater than or equal to 0. So, eto, meron tayong x minus 1 yung numerator. Meron tayong x plus 1 na denominator. Equate natin sila sa 0. Ayan. Pag nilipat to, x is equal to positive 1. Pag nilipat to, x is equal to negative 1. So, tignan natin etong inequality natin. Pag sinubstitute natin si 1, edi magiging 1 minus 1 over, palitan natin yung x ng 1, x plus 1. So, ano to? 1 minus 1 is 0 over 1 plus 1, 2, which is equal to 0. So, meaning, 0 ba ay greater than or equal to 0? Is 0 greater than or equal to 0? Yes, it is. Equal siya sa 0, pero hindi siya greater than. Kung greater than lang yan, ibig sabihin, hindi siya. Hindi siya kasali. Excluded siya. Pero may equal sign. That's why included siya. Meaning, shaded circle ang gagamitin natin. So, nasa gitna ay 0. So, nasaan si x equals to 1? Nandito siya. So, nung gagamitin natin? Included na circle or shaded na circle. Kasali siya. Okay, substitute naman natin si negative 1. What if si x ay negative 1? So, negative 1 minus 1 over x plus 1, negative 1 plus 1 is greater than or equal to 0. So, pag sinolve natin yan, meron tayong negative 2 over negative 1 plus 1, 0, which is undefined. Hindi siya pwede. Ang x natin, hindi siya pwede maging negative 1
Kasi magiging undefined siya. Ibig sabihin, excluded siya. So, anong gagamitin natin kung ano nandito si -1? Ang gagamitin natin ay hollow circle. Ayan. Nalagay na natin siya sa number line. Next step tayo. Sabi doon ay select a test point. Hanapin muna natin yung interval tapos yung test point. So, ito yung kanina. Di ba? So, kung yan yun, hatiin natin siya per section. Hatiin natin siya per section na gamit tayong yellow. Yellow ba yan? Wait lang. Gamit tayong yellow. Ayan. Pag sinabing section, hati. Ayan, nakahati na. So, ito ay section A. Ito ay section A. Ito ay section B. Ito ay section C. So, hanapin natin yung mga intervals. So, ito, sa section A, ang mga x natin, nandyan. Ngayon, yung x ba natin ay greater than or less than kay -1? Mas mababa ba siya o mas mataas? So, ang pagpipilian lang natin, x is greater than -1 or x is less than -1. Yan lang pagpipilian natin. Yung number 1, mas mataas ba ang x natin dito sa section A? Or number 2, mas mababa sila sa -1. Hindi natin lalagay yung equal dito, yung equal sign. Kasi, yun nga, hindi kasali si -1. Pag kasali siya, gagamit tayo ng greater than or equal. Pero sa ating case, hindi. Kasi hindi excluded si -1. So, based sa ating pinagpipilian, dahil nga si x ay mas mababa kay -1, ang pipiliin natin is x is less than -1. Less than. Mas mababa. So, ilagay natin siya dito. Ngayon, sa section B tayo. So, sa section B, from -1 to +1. Pero excluded si -1. Diba? So, meron tayong -1, +1. Ang x natin nasa gitna. Number 2 naman, -1, x, tsaka 1. Ano yung ano natin? So, kung mapapansin natin dito, di kasama yan. So, pwede nga pagpilian natin dyan, ganyan, tsaka ganyan. Tama. Tapos dito, kasama to. So, pwede natin pagpilian, ganyan, or ganyan. Gets? So, anong purpose niyan? Yan yung pagpipilian natin, option natin. Ayan. So, si -1 ba ay less than kay x and less than kay 1? Yan, kung saan nakatutok yung bunganga ng ating mga inequalities, dapat dun din nakatutok yung isa. Kung ano nakaganyan yung isa, nakaganyan din dapat yung isa. Pag nakaganyan naman, nakaganon din yung isa. Hindi pwedeng magkasalunghat yan or di pwede silang nakaharap sa opposite sides. So, based sa pagpipilian natin, ayan o, etong -1, mas mataas yung x natin. Meaning, greater than si x. So, less than si -1. Tama, mas mababa siya sa x. So, ito, tama to. -1 is less than x. Tama. Mas mababa si x kay -1. And also, mas mababa siya kay +1. So, meaning ang interval natin dito ay -1 less than x and less than or equal to 1. And finally, dito tayo sa section C. Si x natin ay greater than 1.
greater than 1 or greater than or equal to 1 or less than or equal to 1. Di ba mas mataas yung value ng x? So meaning, x is greater than 1. Greater than or equal to 1. Ayan. So after that, hahanap na tayo ng test point. Ano yung test point? Yung pagtetestingan natin. So, ano ba ang mga x na less than negative 1? Mas mababa sa negative 1. Meron tayong negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, and so on. Pipili lang tayo ng isa. Siyempre, yung mas mababa na. Negative 2. Diba? Para di tayo mahirapan. Dito naman, ano yung mga nasa gitna? Siyempre, 0 na. X equal to 0. Alangan maghanap pa tayo dito ng negative 1 half tsaka positive 1 half. Mahirapan lang tayo. So, 0 na. And finally, dito sa section C, x is equal to yung x, 2. Diba? Hanapin natin siya sa x negative 1, x positive 1, tsaka x negative 1 or x positive 1. Ayan. So, pag sinubstitute natin si negative 2, so ang tawag dito table of signs ha. Table of signs. So, ang ilalagay natin dito sa part na ito ay mga signs. So, si x minus 1, dito tayo. Pag sinubstitute natin si negative 2, magiging negative 3. Meaning, ang sign nito, negative. Next, paano naman kung 0? 0 minus 1. Negative pa rin kasi negative 1 ang answer dyan. And x is equal to 2. 2 minus 1, positive kasi positive 1 ang sagot. And dito, negative 2 plus 1. Ilan yun? Negative 1. So, negative. Tapos 0. 0 plus 1. Positive 1. So, positive. And 2 plus 1, 3. So, positive din na to. So, dito, pwede nating mag-substitute ulit. Kaso, kung mapapansin nyo, nag-substitute na tayo dito, nag-substitute na tayo dito. Ang kailangan na lang natin gawin is to divide. So, negative divided by negative, positive. Negative divided by positive, negative. And positive divided by positive, positive. So, kung mapapansin nyo, anong kwenta ng mga signs na yan? Babalikan natin ito. So, ang structure niyan parang x is greater than or equal to 0. Ginawa ko lang x to. 'Di ba? So, meaning, ano ang mga numbers na greater than or equal to 0? Anong mga sign na yun? Is it positive or negative? Ang value ng x natin ay mas mataas sa 0, meaning positive numbers. So, encircle lang natin yung mga positive numbers. So, ang intervals na kukunin natin is ito, tsaka ito. Okay, next step tayo. So, yun, ang kinuha natin is mga positive. Kasi nga, x is greater than or equal to 0. So, ang intervals na yun ay ito. So, ang hinahanap natin sa last is yung solution set. So, paano natin hanapin ang solution set? Kaya ako ni-recommend or mas prefer ko yung set builder form kasi ganito lang yung kanyan form. X is an element of rational number. Binabasa to as element, eto rational number. X is an element of rational number such that copy lang natin itong mga interval. X is less than negative 1 or X is greater than or equal to 1.
Yan yung mga intervals natin. Paano naman yung sa interval notation? So, meron tayong from negative infinity, tapos -1. Ginagamit natin ito kapag hindi kasali si -1. Yun, pinagsama. Ginagamit naman natin ito kapag kasama si 1. So, kasama si 1, so ganyan. Hanggang positive infinity. Ayan. Meaning, ang kasali lang dyan, si -1 hindi kasali, di ba? Ayan nga, nakaparenthesis siya. Ayan din, hindi siya nakastraight. So, ang kasali lang dyan ay ito. Ito lang yung mga pwede maging value ng x. Papunta dun sa negative infinity. Walang katapusan na negative. And dito naman, positive 1 to positive infinity. So, kasali si 1 hanggang positive infinity. Walang katapusan. Okay? So, ganon maghanap ng solution set. So, sa exam, ang kailangan ko lang makita ay yung solution set. Okay? So, dapat tama yung notation nyo. Pwede nyo rin gamitin to. Okay, paano naman yung roster form? Try natin. So, sa roster form, we represent set as pag ganyan, di ba? Nakaganyan. So, dito, meron tayong kasali ba si -1? Hindi. So, -2 na agad, -3, -4, and so on. Yun, kasali si positive 1, di ba? 2, 3, 4, and so on. So, ganyan naman sa roster form. Okay? So, next tayo na example. Okay, next is solve the inequality. 3 over x minus 2 is less than 1 over x. Siyempre, kailangan natin yung sa right side ay equal to 0. So, itra-transpose natin. 3 over x minus 2 is less than 1 over x. Yan yun. So, pag transpose natin yan, magiging negative. So, we have 3 over x minus 2, negative 1 over x is less than 0. So, kailangan nating i-combine yan, dalawang yan. So, let's combine them. So, butterfly method. So, 3 times x, we have 3x. Copy the operation. 1 times x minus 2 ay x minus 2. Over x times x minus 2 is less than 0. So, distribute lang natin etong negative sa loob ng ating parenthesis. So, we have 3x times minus x. Tapos, negative times negative is positive 2. X times x minus 2 is less than 0. So, next, di pa tapos. So, 3x minus x ay 2x plus 2 over x times x minus 2. So, kailangan natin kasing ilabas si x, no? So, pag nilabas natin si x, I mean dito sa numerator natin, kailangan natin ilabas si x. So, ano ba yung common factors nila? Parehas silang may 2. So, let's divide them both by 2. So, 2x divided by 2, meron tayong x na lang. And 2 divided by 2, meron na lang tayong 1. Okay, so we have 2 times x plus 1 or x times x minus 2 is less than 0. Okay, let's continue. So we have 2, nilabas na pala natin si 2. So meron tayong
2x plus 1, 2 times x plus 1 over x times x minus 2 is less than 0. So, hahanapin muna natin yung kanilang value, yung mga x. So, equate natin itong mga to sa 0. Yan. So, meron tayong tatlong x, no? So, dun muna tayo sa yellow. X plus 1 is equal to 0. Pag nilipat natin sa kabila, meron tayong x is equal to negative 1. So, next is x is, eto, nandito tayo. Anong color to? Green ba to? Yes, green. So, x is equal to 0. Yan na. Yan na yun. X is equal to 0. Tapos, x minus 2. Anong color to? Green din. So, x minus 2 is equal to 0. Pag transpose natin, x is equal to 2. Yan. Okay, tignan natin. 'Di ba ito ay kung aanohin natin, kailangan daw less than to 0 siya. Is negative 1 less than 0? Yes. Sige, i-substitute natin siya. So, meron tayong 2 times negative 1 plus 1 over negative 1 times negative 1 minus 2 is equal to 2 times 0. Tapos ito, negative 1 times negative 3. So, etong nasa taas natin, meron tayong 2 times 0, 0. Negative 1 times negative 3, positive 3, which is equal to 0. Ayan. Is 0 less than 0? Si 0 ba ay mas maliit kay 0? Di ba hindi? So, equal lang siya. Meaning, si negative 1, ang x natin hindi siya pwede maging negative 1. Kasi 0 is not less than 0. Nasa ng negative kunwari. Kunwari nandito si negative. So kapag di siya kasali, unshaded circle. Ayan, nasan si 0? Andito siya. Tapos positive 1, positive 2. Ayan. Next, pwede bang maging 0 si x? Okay, palitan na lang natin yung mga x natin ng 0. Try natin. So, si x palitan natin ng 0. 0 din to, 0 din to. So, ito ay 0 plus 1. So, 1. Tapos dito, 0 minus 2. Negative 2. So, 2 times 1, 2. 0 minus 2 is 0. So, hindi siya pwede kasi undefined siya. Bawal maging negative. Bawal maging 0 ang ating denominator. So, meaning si 0 ay hindi kasali. So, unshaded circle siya. So, x is not equal to 0. Bawal siya maging 0. Next is try naman natin si positive 2. Tignan natin kung pwede naman si positive 2. So, palitan natin ng 2 etong ating mga x. So, we have 2 times 3. Eto, 2 times 2 minus 2, 0. So, meron tayo ditong 6 over 0, which is also undefined kasi nga 0 ang ating denominator. So,
hindi rin siya pwede. So, circle din siya. Okay? So, after nating ma-plot yung ating mga points, eto na. Gagamitin na natin ng table of signs. So, before that, let's make a section. So, ilang section to? 4, diba? Ito si section A, ito si section B, ito si section C, ito si section D. So, hanapin natin muna ang mga intervals. So, ang intervals sa A, ito ay negative infinity, ito ay positive infinity. Walang katapusan yan. So, dito, from negative 1 to negative infinity. So, ang value natin ng x ay mas mababa kay negative 1. So, our x is less than negative 1. Di natin ilalagay yung less than or equal kasi hindi kasama si negative 1. Ilagay lang natin dito, x is less than negative 1 or si x ay mas mababa kay negative 1. Next is between negative 1 and 0. Di rin kasama yung ating negative 1 at 0 kasi unshaded circle sila. So, negative 1, x and 0. So, si negative 1 ay mas mababa sa value ng x kasi nandito si value ng x, mas mataas siya kay negative 1. Meaning, si negative 1 ay less than x. And also, yung value ng x natin ay mas mababa sa 0. So, x is less than 0 naman. Ganon din natin ilalagyan ng equal sign kasi nga unshaded si negative 1 at si 0. So, negative 1 is less than x and less than negative 1 is less than x and x is less than 0. So, dito naman si x ay between 0 and 2. So, yun pa rin, 0, 2, nasa gitna si x. Si 0 ay less than kay x and si x ay less than kay 2. So, 0 is less than x and x is less than 2. And last section, we have 2. So, higher than 2, di ba yung x natin? So, we have 2 is less than x. Si 2 ay mas mababa kay x. So, pag pinagbaliktad natin, we have x is greater than 2. So, yun yung ilalagay natin. X is greater than 2. So, next is hanapan natin ng test point. So, ano ba yung mga pwedeng maging value ng x natin? Sabi dyan, x is less than negative 1. Ano yung mga mas mababa sa negative 1? Huwag na tayo lumayo. X is equal to negative 2. Next is yung nasa gitna. Mga x naman daw na nasa gitna ng ating negative 1 at 0. So, nandito yun. Magbigay tayo ng number dyan. So, ano tayo, no? Tawag dito. Rational numbers. So, pwede yung negative 1/2. So, lagyan natin dito, x is equal to negative 1/2. Ayan. Next is between 0 and 2. So, dito yon. So, hanap tayo ng value dyan. So, ano ba yung nasa gitna niyan? 0, 1, 2. So, try natin yung 1. So, x is equal to 1. And last dito, etong part na ito. So, ano bang x? Pwede maging value ng x na mas mataas sa positive 2. We have x is equal to positive 3. Ayan. So, lagay lang natin yung ating mga values dito. So, meron tayong x. Tapos, x minus 2. And yung pangkalahatan, x plus 1 over x times x minus 2. Ayan. So, paano daw kung ang negative 2 natin ay, ang value niya ay,
ang x natin, ang value niya ay negative 2. Ayan. I-substitute natin siya dito. Ayan. So, negative 2 plus 1 equals negative 1. So, ito ay negative. Next is negative 1 half plus 1. So, magiging positive 1 half. So, ito ay positive na. Next is x is equal to 1. So, 1 plus 1, 2. Diba? Edi positive. And 3 plus 1 ay 4. So, positive pa rin yan. Next is x. So, if x is equal, substitute lang natin yung negative 2, edi negative 2. X is equal to negative 2, edi negative yan. Negative 1 half. Substitute natin sa x, edi negative 1 half pa rin. Negative. 1 is substitute sa x, 1 pa rin. So, positive. And 3 substitute sa x, positive pa rin. Ayan. Next is x is equal to x is minus 2. So, negative 2 minus 2, negative 4. So, negative. Tapos, negative 1 half minus 2, we have, ilan yun? Negative 2 and 1 half. Yeah. So, negative pa rin. 1 minus 2, negative 1, negative pa rin. And 3 minus 2, positive 1. So, ayun, positive siya dyan. So, i-multiply lang natin or i-divide. So, negative, naging mukha siyang equal sign. Wait lang, gamit ang ibang color. So, negative times negative, positive. Times negative, meron tayong positive ba? Negative times negative, positive. Positive times negative, negative. So, we have negative here. Next is positive times negative, negative. Negative times negative, positive. So, we have positive here. Next is positive times positive, positive times negative, negative. And positive times positive is equal to positive. So, ito, ang value ng ating x ay less than 0, right? Ayan. Palitan lang natin ng x yan. So, x is less than 0. Ano yung mga numbers na less than 0? Ano yung mga numbers na mas mababa sa 0? Positive or negative numbers? At the negative numbers. So, piliin natin yung mga negative dito. So, ang mga negative dyan ay ito at ito. So, ito yung kukunin nating mga interval. Okay, next tayo. So, dito sa ating last step, hanapin na natin ang solution set. So, alam natin na ang belong lang dyan ay yung eto at eto. As lang naman yung may negative sign. So, ang shaded lang dyan from dito hanggang negative infinity tsaka between 0 and 2. Ayan lang yung pwede maging value ng x natin. So, gawa tayo ng solution set. So, x is an element of rational number such that x is less than negative 1 or 0 is less than x and less than x is less than 2. So, yan yung ating solution set. Or, dun tayo sa interval notation. So, we have negative infinity, negative 1. Hindi kasama sa x.
ay si negative 1 rather. Union 0 to 2. Ayan. Ganyan naman sa interval notation. Okay? So, that's all for the video lesson about solving rational equation and inequalities. Good luck for your exam. Goodbye.